Genesis, Kabanata 33. Natanaw ni Jacob na dumarating si Esau, kasama ang 400 niyang tauhan, kaya't pinasama niya ang mga bata sa kanilang ina. Nasa unahan ang 2 asawang lingkod at ang kanilang mga anak, kasunod si Leah at ang kanyang mga anak, at sa ulihan, si Rachel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan. Nag-iyakan ang magkapatid. Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. "Yan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos," tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata at yumukod. Sumunod si Leah at ang kasamang mga bata, at sa katapus-tapusay si Jose at si Rachel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. "Ano naman ang mga kawan na nasalubong ko?" tanong ni Esau. "Yon ay mga pasalubong ko sa iyo," sagot niya. Ngunit sinabi ni Esau, "Sapat na ang kabuhayan ko. Sa iyo na lang yan." Sinabi ni Jacob, "Hindi, para sa iyo talaga ang mga yan. Tanggapin mo na kung talagang ako'y pinapatawad mo." Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na ring nakita ang Diyos. Kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ang Diyos. Hindi ako kinapos sa anumang bagay. At hindi niya tinigilan si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. "Sige, umalis na tayo, at ako nang mauna sa inyo," sabi ni Esau. Sinabi ni Jacob, "Ang mga batay mahina pa. Inaalaala ko rin ang mga tupa at bakang may bisiro. Kung tayo'y magmadali para makatipid ng 1 araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa, mauna ka na at kami susunod sa inyo. Sisikapin ko namang bilis-bilisan ang lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata, at mag-aabot din tayo sa Seir. Kung gayon, pasasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko," sabi ni Esau. "Hindi na kailangan. Labis-labis na ang iyong kagandahang loob sa akin," sabi naman ni Jacob. Nang araw na iyon ay umuna na si Esau papuntang Seir. Pumunta naman si Jacob sa Sukot at nagtayo roon ng kanyang toldang tirahan at kulungan ng mga hayop. Kaya tinawag na Sukot ang lugar na iyon. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Shechem at nagtayo ng kanyang tolda sa isang parang sa tapat ng lunsod. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohe Israel, na ang kahulugan ay si El, ang Diyos ng Israel.